So mag-intro muna ulit ako, no? So kamusta po kayo mga kababayan? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan kasi, ang nakakatawa kasi dito, ito na content na to ni Mima eh. Si Mima nagpasa sa akin itong content na to eh. So sabi ko, sige, hindi ko to gawa ng content kasi nagmumukha na naman tanga si Harry Roque. Okay. Ayan, si Mima naman eh. Si Mima nagpasa sa akin ng picture ni Harry Roque, bakit ganyan yung mukha, no? Kamukha niya yung yung mascot ng Henlin, di ba? So sorry. So sabi kasi ni Harry Roque, ito, fake news na naman. 'Di ba? Sabi ni Harry Roque, Roque, na-shock ako. 70 pesos na ang diesel ngayon. Ito lang, no? Sa mga merong sasakyan diyan. Magkano yung diesel ngayon? 'Di ba? Magkano ba diesel ngayon? 70 pesos daw eh. So ngayon, sabi ko, Mima, baka naman luma na yan. Sabi ko, baka no last year pa yan. Pero ito, na-post ngayong araw lang, oh. Oh, 8:21 AM, January 15, 2024. So ngayon mga kababayan, si Harry Roque, wala nang pakialam kahit na magmukha ng tanga. Wala nang pakialam kahit na mawalan na po ng kredibilidad. Basta, masiraan lang po si PBBM at ang gobyernong ito. O, di ba? 53 pesos, di ba? O, sabi ni Jocelyn. 70 pesos? 55 dito sa amin. Pakita ko sa inyo mamaya. Oh. So ito, actually may video pa yan. Baka sabihin kasi baka sabihin, ano ba tawag doon yung Photoshop? O totoo, panoorin natin si Harry Roque. Medyo may na yung audio, no? Okay, panoorin natin ha. Sige. 60 pesos na ngayon ng diesel, no? Nasashock na ako pag nakikita ko, dumadaan ako dito, papunta dito sa SMNI, 3 gas station yung nakikita natin. Yung iba, mga independent player pa na normally mas mababa ang presyo, pero 60 pesos na ang ating diesel. Ayan po, hindi nyo napapansin. Oh, tatlong gas station na raw po yung pinuntahan niya. 70 pesos daw po talaga. So, kinonfirm niya. So, don't worry, Mami Mi TV. Hindi ka nag-iisa. Kasama ako doon. Kasama ako doon sa bumoto. Buti nga, hindi nanalo to eh. Ito nga, no? Pa-press one nga kung sinong bumoto kay Harry Roque. Pa-press one. Kasi ako, aminin ko, binoto ko talaga. Yan, race, tatas ko na yung kamay ko. Binoto ko si Harry Roque. Diba, mga kababayan, para sa kanya, wala siyang pakialam. Kahit na magsinungaling siya. Kasi mga kababayan kasi, diba? Si Nixon, binoto ni Nixon. Good luck. Pare-parehas tayo. Si Jocelyn, binoto rin, di ba? So ito mga babayan kasi, ito lang. Tingnan ngayon natin yung data. Meron kasing graph yan eh. So tumaas po yung presyo po talaga. Ito monthly gasoline prices in the Philippines from January 2019 to November 2023. So itong kulay pula, 2022. So tumaas po talaga yung presyo po ng diesel 2022 no panahon nga po ni Digong. At meron tayong mga picture dito, no, na pumalo po talaga ng 99 pesos. Yan, no. Panahon ni Digong ito, Bali yung date, 2022 May at saka June 2022. So si Digong pa yung presidente nito. Ayan, no. And then nung pagpalo po ng July 2022 nung si PBBM na, bumaba na po ito. Pababa na pababa, parang spaghetti. Tumaas noong November, bumaba ulit. Yan. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung pinakamataas po na diesel, noong panahon nga po ni Digong, 1950. 1985. Sabi nito ni Harry Roque. And then, ang ginawa ko, ito. Kasi meron kasing yung diyan kasi sa harapan ko merong gas station diyan. Sorry. Diyan kasi sa harapan ko merong gas station diyan. So ginawa ko, hindi na ako nag-internet, pinuntahan ko na kung magkano ba yung diesel ngayon dito. Ito panoorin natin, sige. Wala lang, trip ko lang to. Sige. Yan so yung mga streetwise yan. So ang sabi kasi ni Harry Roque, di ba, 70 pesos daw po yung diesel. So dito, sa harapan kasi ng pwesto ko, dito, merong gasolinahan. So tingnan ngayon natin dito, sa Iloilo ako magkano dito sa Iloilo.
Okay, kung magkano yung diesel. So 57 yung diesel, 61 yung gasolina. Kita nyo, di ba? Mas mahal pa nga dito sa Iloilo eh. Dito sa lugar namin, kasi liblib tong lugar namin eh. 57. Pero pag nasa city ako, ang alam ko 53. Pero dito sa lugar namin, 57, di ba? So, ayun nga mga babae, sinasabi ko po sa inyo. Di ba yung kapalpakan talaga ni Digong, pinapasa nila kay PBBM. Actually mga babae, hindi lang kasi yan. Hindi lang po kasi yung diesel po yung tumaas kay Digong. Pati rin po kasi fertilizer. So alam niyo naman po mga babae, sa hindi lang po nakakaalam, supplier din po ako ng fertilizer. So ngayon ito mahal pa nga to eh. Nakita ko to sa internet eh. Kasi sa akin kasi yung urea sa akin, ano na lang, 1.4 na lang sa akin eh. Sa akin sa sa pwesto ko, kasi meron ako 3 pwesto eh. Yung urea sa pwesto ko, 1,450. So ito mahal to, no? Yung triple 14, 1,520 sa akin. Pero mga babae, nang sinasabi ko lang kasi dito, nung panahon din po kasi ni Digong, tumaas din po yung fertilizer. Ayan, no? Magsimula siya 2021 hanggang yan. Pinaka-peak niya 2022. Pumalo siya ng 3,000. Ayan, no? Linaw, oh. Nung panahon po ni Digong, pumalo po ng 3,000 yung urea. Okay. So, ang sinasabi ko lang dito mga babayan, ito yung mga bagay na walang reklamo dati. Kasi ito yung nakita ko dati eh. Nung panahon ni Digong, kahit anumang produkto ang tumaas, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Ako talaga noon mga kababayan, talagang apektado po talaga yung negosyo ko noon. O ngayon, ano pa pinirireklamo nila ngayon? Mataas daw po yung presyo ng palay, ay ng bigas. Diba, magkano na ba ngayon? 60 pesos per kilo? So, bakit hindi nyo sisihin yung rice certification law? So, kung meron man akong kritik kay PBBM, kasi ako talagang hindi naman talaga ako loyalista, pro-government, pro-Philippines. Pero kasi mga kababayan kasi, paano ba naman hindi magmamahal yung presyo ng bigas ngayon? Una sa lahat, 'di ba? Yung pag-import po ng bigas, pinasa po ni Digong sa mga negosyante. Sobrang basic nun. Pangalawa po mga kababayan, noong panahon po kasi ni Digong, binarat po ni Digong yung mga magsasaka. 11.50 per kilo yung palay. Binarat. So ngayon, ang ginawa ni PBBM, di ba? Tinasan niya yung presyo ng palay. Nagkaroon siya ng standard 18 pesos to 23 pesos. Palakpakan tayo nun, di ba? Yun nga lang, sabi ko na nga ba, tulad ng inaasahan ko, merong side effect yan. Tataas yung presyo ng bigas. Natural yun, di ba? So ngayon, kung meron man akong kritik kay PBBM ngayon, sana, bilis-bilisan yung pag-amienda sa rice certification law na ginawa po ni Digong. Ibalik po sa NFA yung pag-i-import ng bigas. Tanggalin po sa mga negosyante. Sobrang tanga kasi talaga, sobrang katangahan nun yung ginawa ni Digong. Isipin mo, kung dati, yung nag-i-import ng bigas, NFA, ngayon, negosyante na. Di ba? So, na-content ko na yan eh. Ayoko lang ulitin, no? So yun lang mga kababayan, no? So ngayon ang medyo nakakainis lang talaga dito kay Harry Roque. Nung una naniniwala ako sa kanya nung eleksyon, pero ngayon na talagang sinisira niya po parang handa si Harry Roque sirain yung sarili niya para lang, 'di ba, protektahan si Digong at sirain ang administrasyon na to. At ewan ko lang, balay nyo, baka kasama nga to si Harry Roque. Baka lang baka nga kasama itong si Harry Roque sa destabilization eh. Malay lang natin. Hindi natin alam, di ba? Yun. So mga babayan, no? So thank you po no sa 559 po na nanonood. So pahingin na lang po ulit ako ng like para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Ayun na po. Hindi ko na po hinihingi sa inyo na panoorin yung ads, di ba? Or magpakape. Like na lang po para po itong content po natin ay kumalat po lalo. Kasi
para sa akin mas importante sa akin yung kumalat yung video kaysa, 'di ba? Kaysa kung ano man.